Magandang hapon, Pilipinas. Pakinggan lang po natin itong bagong witness ni Marcoleta. So kasi lumalabas na siya surprise witness. Oo. At talagang viral po ito ngayon dahil parang sinasabi kino-coach daw ng isang senador. Si Senador Marcoleta, wag na tayong magsabi kasi yun naman talaga yung usap-usapan. Dahil yung affidavit daw ay mas kabisado pa daw ni Senator Marcoleta kesa kay Orly. Naalala ko kasi pinabasa niya, di ba yung Yan, mas kabisado daw po ni Marcoleta yung affidavit ni Gotesco. Gotesa. Basta tetong si Marcoleta walang gagawing maganda sa bansa ito. Ikukumpara ko to kay Topacio. Magkapareho yung ang galawan nitong dalawang to eh. pinabasa niya, di ba yung affidavit niya? Sabi ni Senator Marcoleta, teka lang, meron kang na-miss dyan eh. Ito, ano natin ha? Ipakita natin para sabihin, hindi naman kami nag-iimbento. Ito po yung nangyari. Tapos itong mga ganito, tutukan ng bayan ito. Nasabing basura. Ito, merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Ayan na. Nilapitan na po. Kaya kung hindi nag-aral, napupuna ko itong although kanina binigyan siya ng chance napupuna ko itong galawan ni Marcoleta eh. Paano pa itong mga kamukha niyang senador eh, di lalo na. hindi sa dumating doon. Tapos yung pong katotohanan na first time uupo doon, bakit kinakabahan? Posible naman pong kinakabahan talaga. At saka hindi naman din rare na yung affidavit ay pwedeng hawak din ng senador at hindi lang nung witness. Pero ang clincher doon ay kung sinare ba ni senator sa iba. Parang kasi kinakasyon po ng iba mga netizen na sana daw ipinamahagi sa iba para na-question ng mahigit yung witness po. Pero ang sinabi po kanina as of this afternoon na interview yata si Senator Ping Lacson sa ibang mga senador na kailangan tumaan talaga nitong si Orly sa masusing investigasyon. Kaya nga importante sana magpunta sa ng DOJ pwede sa sumipot doon para malaman kung vital yung kanyang mga sinasabi doon sa case ni para yung listahan kayo ng sinabi ko na pinagbasihan ng mga pagsasampa ng reklamo sa mga ilang VIP dapat masama siya doon kung talagang vital yung kanyang mga gustong sabihin. Sa kanya pa naman ang galing yung malaya-maleta, yung remote. Oo, yung basura. Oo, di ba yung basura. So I mean, maganda sana na maganda sana ma-include yun kung talagang dapat siyang paniwalaan. But the thing is po, tama rin naman yung observation ng iba kung yung pag-notarize pa lang nagsinungaling ka na. Paano ka pagkakatiwalaan sa buong narrative? Oo, yung attorney na yung kuno na nag-notarize, na si Attorney Betsy Rose G. Espera. Nagsabi na I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. So, mahaba pa yung Mahaba pa. Paano yan, Marcoleta? Affidavit ng testigo mo, peke. Sablay ka na naman. Pero basically, dinideny niya na siya yung nag-notarize nung affidavit nga ni Ginoong Orly Gutesa. Yes. Oo. Okay, so yan po so we'll wait. Anong susunod na kabanata kay Orly? Kasi hinihintay sana sa ng DOJ para talagang maging formal yung mga sanaysay niya pero Tinatago na yan. Ang mahirap niyan baka ipapatay yan tapos mapagbintangan yung mga Kasi lalo, sabi ibang senador dyan. surprise witness,
wala siyang courtesy of notice. Kahit sa committee chairman, which is Senator Ping Lacson, no? Blue Ribbon Committee Chairman. So, nagulat talaga siya. Surprise. Yes. Oo. Okay. Meron pa tayo ilang minuto. Pakita naman natin isa pa nating gustong iklaro para sa lahat. Ano po? Kasi kumakalat din po na mukha pang kino-coach yung mga witness. Hindi lang ni Senator Marcoleta, kundi ng isang staff po ng Senado. Ipakita po muna natin. Oo, ano ba kasi yun? Bakit kasi nilalaman? Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala sa Okay. So sabihin lang namin kasi nakita ng sumisenyo si Mr. Kimbo eh. No? Oo eh. Si ano yan eh, si Sir Rudy Kimbo po ng Senate Blue Ribbon Committee. Veterano na po yun doon eh. Siguro nagko-cover pa ako sa Senate eh, nandun na po yan. Hindi po siya sumisenyas o para i-coach yung witness. Kasi naalala niya po sa kanyang sarili na natanong na kasi ng ibang senador yun. At ang sagot doon ay dress. Oo. Parang 3 times. Kaya sa gumaganon po. Kasi parang, siyempre baka hindi na-monitor ni Senator Erwin, yung kung nasabi na yung tanong na yun kanina. No? Pero kaya po, ganun ang reaction niya. It's not about coaching po. Talagang staff po, actually, isa sa mga leader ng Blue Ribbon Committee po. Ito po si Atty. Rudy Kimbo po, mga kapatid. Yun lang mga kabayan, kayo nang balang Ng mga senador kapag ka po merong Blue Ribbon Committee.